Ang plano ni Rio na bumaba at ihatid ang dalaga ay hindi na niya magawa. Bakit? Una ay ayaw ng kanyang ina at mga kapatid. Pangalawa ay dahil hindi pa natutuyo ang damit nito na nilabhan ng kanyang ina at pangatlo, hindi niya alam kung ano ang pangatlo. Naguguluhan pa rin siya dahil sa mga nakita niyang ginagawa ng dalaga kani-kanina lang. Maging ang kanyang amay hindi rin makapaniwala. Nagtanggal ito ng hasang, sumama sa kanila sa palayan sa kalagitnaan ng tirik na araw. At pag-uwi ay hindi man lang sila nakarinig ng pagrereklamo mula rito. Sumama sa kanyang ina sa batis at tinulungan itong maglaba. At higit sa lahat ay nagawa pa nitong linisin ang kanilang buong bahay habang ang kanyang ina ay nagsasampay. Bukod sa kanila ng kanyang ama ay hindi rin makapaniwala ang mga kapitbahay nila. Napapatitig sa bawat kilos ng dalaga. Napailing na lang siya habang pinapanood itong mahimbing na natutulog dahil siguro sa pagod. Mukha atang kailangan ko pang kilalanin ng maigi si Vanessa. Saad ng kanyang ama, pagkaupo nito sa pang-isahang bangko, nakatingin ito sa dalaga. Ibang-iba kay Tay. Pigil niya sa ama. Ayoko siyang pag-usapan. Tumango ang ama. Kailan mo siya ibabalik sa pamilya niya? Hindi pa ba siya hinahanap doon? Mukhang kapag tumagal pa yan dito ay baka hindi na siya pauwiin nila Rina at Bea, lalo na ang iyong ina. Bumagsak ang balikat niya saka bumaling muli sa dalaga. Hindi ko ho alam, Tay. Sa lahat ng ginawa niya rito sa bahay, baka ako pang lumabas na masama kung paaalisin ko siya ng ganun-ganun na lang. Bumuntong hininga ang kanyang ama. Ganyan din ang iniisip ko, lalo na kanina habang pinapanood ko siyang magtanggal ng hasang. Bagay na hindi niya nagawa noon. Tay, ayoko na siyang pag-usapan. Rio, siya ang dahilan kung bakit malayo ang loob mo sa mga babae. Tay, iyon ay dahil niloko niya ako at ipinagpalit sa mayaman. Galit ako sa babae at sa mayaman. Buti hindi ka galit sa mga kapatid mong babae at sa iyong ina. Iba naman ho sila eh. Tumayo siya. Hindi nila ako kayang saktan at lokohin. Diba, Tay? Hindi niyo ho kayang gawin sa akin yun? Tumango ang kanyang ama. Yan ang kahuli-hulihang bagay na gagawin ko sa'yo, anak. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na uli babanggitin ang ganitong klase ng usapan sa'yo. Alam kong hindi mo pa rin siya makalimutan. Hindi naman kasi madaling kalimutan yun, Tay. Hindi dahil sa mahal ko pa rin siya, kundi dahil sa ginawa niya at masakit yun para sa akin. Paano kung bumalik siya? Di bumalik. Wala naman akong pakialam eh. Hindi ko naman siya mapipigilan dahil taga rito rin naman siya. Tumango ang ama saka ito tumayo. Sige na, magbihis ka na at bumaba. Sunduin mo ng mga kapatid mo na nanggaling sa eskwelahan. Baka naghihintay na ang mga yon. Sige ho. Pumasok siya sa kwarto upang magbihis. Lumabas siya pagkatapos at bago lumabas ng bahay ay sinilip muna niya si Vanessa na mahimbing pa rin natutulog sa mahabang upuan. Natigilan siya nang hindi inaasahang bumaba ang tingin niya sa mapula at manipis nitong labi. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at bumuntong hininga. Kailangan nang umuwi ng dalaga sa rancho. Hindi na ito pwedeng magtagal pa roon dahil baka siyang mahirapan. Hindi, baka mahirapan ang puso niya na pigilan ng huwag mahulog rito. Baka masaktan lang siya katulad nun. Naglakad siya palabas ng kanyang tahanan, patungo sa kubo kung saan nakahimlay ang kanilang kalabaw. Kinuha ito kasama ng kariton upang bumaba ng bundok. Inalis niya sa isip ang kaguluhang nararamdaman sa sarili dahil mas mahalaga ang mga kapatid niya kaysa sa kung anong mga bumabagabag sa kanya. Tama, mas mahalaga ang pamilya niya kaysa sa nararamdaman niya. At yun dapat ang kailangan niyang itatak sa puso at isip niya, ang pamilya niya. Vanessa. Wala sa sariling napasigaw siya sa inis nang bigkasin sa isip niya ang pangalan ng dalaga. Natatawang aniya. Ikaw, Roro. Kausap niya sa kalabaw nila. Kung ako ikaw, di ba tama naman ako? Dapat pamilyang inuuna. Bago ka mag-isip ng iba, ang mga magulang mo muna ang unahin mo, di ba? Hindi ka sasagutin yan. Mabilis ang naging paglingon niya nang marinig ang pamilyar at napakagandang boses ng dalaga. Hindi na siya nagtanong dahil kilala naman na niya kung sino ito. At ayun na naman ang kalabog ng puso niya nang makita ang maamot na kangiting mukha nito. Animoy hindi napagod sa lahat ng ginawa, pero napansin niyang walang emosyon nitong tingin. San ka pupunta? Sa bayan. Tinalikuran niya ito at inayos ang kariton nito
At para na rin iwasang tingnan ng magandang mukha ng dalaga. Susunduin ng mga kapatid ko. Ganun ba? Sasama na ako. Hindi ka pwedeng sumama. Naiinis na Anya. Mabibigatan ng kalabaw. Ganun na ba ako kabigat para mabigatan si Roro pababa? Paano paakyat? Siyempre marami ang susunduin ko. Natawa ito. Bakit gusto mo pa ba akong manatili dito? Dahan-dahan niyang nilingon ng dalaga habang nakatingin na nagtatanong ang mga mata rito. Tipid na ngumiti ang dalaga at doon lang niya napansing nakabihis na pala ito ng damit nito. Kahit naman gusto kong manatili dito ay hindi pwede. May buhay ako sa rancho na dapat ay asikasuhin ko. Kapag nanatili pa ako dito ng matagal baka sabunin na ako ng lolo ko. Kaya kung maaari, pwede bang sumabay na ako sa'yo pababa? Nagbaba ito ng tingin sa kanya. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng panlulumo. Gusto niyang sabihin sa dalaga na manatili pa ito o idahilan ng kanyang ina. Nakapagpaalam na ako sa mga magulang mo. Ganun ba? Tumango ito saka naglakad palapit sa kariton at humarap sa kanya. Oo, at kung gusto mo raw bumalik sa rancho, Rio, kung gusto mo pang magtrabaho doon at hindi ka pa handa ngayon ay naiintindihan ko. Bibigyan kita ng isang buwang bakasyon. Siguro naman mahaba na yon para makasama mo pa ang pamilya mo. At kung wala ka na talagang balak na magtrabaho doon at hindi mo talaga masikmura na makasama ang mayamang kagaya ko, naiintindihan ko rin. I'm sorry. I didn't mean to eavesdrop. I just overheard your conversation with your father. And don't worry, no hard feelings. Tinalikuran siya nito at sumampa sa kariton. Hindi na siya nito tinapunan pa ng tingin pagkasampa nito sa kariton na mas naging dahilan ng biglaan niyang pangingilabot. Ito yung bagay na ayaw niyang gawin ng dalaga. Ang bigyan siya ng ganitong klase ng pakiramdam dahil sigurado siyang masama ang loob nito. Alam niya dahil yun ang sinabi nito sa kanya nang magdamdam ito sa lolo nito. Sa buong biyahe pababa ng bundok ay tahimik lang ang dalaga. Hindi siya nakarinig ng ingay hanggang sa makababa sila ng bundok. At hindi na rin ito nagsalita pa nang bumaba ito sa bayan at maglakad palayo sa kanya na sinundan lang niya ng tingin. Muli ay bumuntong hininga siya. Siguro ay mas maayos kung ganon. Yun naman ang gusto niya, ang hindi na makita ang dalaga para hindi na lumalim ang nararamdaman niya. Pero bakit ganon? Habang humakbang ito palayo ay parang natatakot siya. Natatakot siya na baka hindi na niya makita ang dalaga. Nasaan si Daddy? Kunot noong tanong niya sa ina nang dumalaw siya sa mga ito. Wala naman siyang balak na dumalaw dahil sa dami ng trabaho niya. Pero kailangan niya para naman hindi ng mga ito masabing wala siyang pakialam sa mga ito. Pero ang kanyang ina na nagmumukmok sa kwarto nito habang umiinom at naninigarilyo lang ang naabutan niya. Wala ang kanyang ama. Nambababae. Kinuyom niya ang kanyang dalawang kamaot saka bumuntong hininga. This is the first time that her mom never actually lied to her. She knows that every time she sees her mom like this is when her cheating father is sleeping with other woman. Lagi naman niyang tinatanong ang ina niya noon, pero hindi ito nagsasabi sa kanya ng totoo. Ngayon lang. Kailan pa? What? Walang ganang tanong ng kanyang ina. Kailan pa siya wala dito? I thought you'll ask me when he is cheating on me. She snorted. Mom, men are men. Kapag nagsawa sa paksiw, hahanap ng sinigang. Of course I know. It's been a week. And you never bothered to go look for him? Nandito ka lang at nagmumukmok? Sinusumpa silang dalawa sa isip. And then what? Kapag nakita mo na naman si Daddy, okay na naman? You'll again become apathetic. Dahil ayaw kong masira ang pamilya natin. Sarkastiko siyang natawa. From the very beginning, hindi tayo naging buo. Just like Tita Isia's family, we are broken. Kahit pa sabihin mong kasal kayo at nagsasama, kung tumitikim naman ng ibang putahe ang asawa mo, buo pa ba yon? Ma, will you open your damn mind just for once? Siya na mismong sumisira ng pamilya natin. Alam mo ba kung bakit tinawag silang haligi ng tahanan? Dahil kapag may anay na dumantay kahit sa isang paalang, masisira at masisira ang pundasyon. Damay lahat. Mom, I'm already old enough to know everything. Hindi na ako bata. 'Di ba? Kaya ayaw ipagamit sa akin ni Lolong apelyido ni Daddy ay dahil sa ugali ni Daddy. At ayaw niyang mapahiya ang pamilya natin. Kaya ako ibinukod sa inyo.
Dahil ayaw niya akong maging kagaya ni Isabel, o kaya ni Corina, o kaya ni Eros. He don't want me to end up being cold to other people, or being a rebel. Drinking liquor and smoking aren't gonna help you. Stop this fucking attitude of yours, because it's not doing any good to me. Bigla ay pumalahaw sa apat na sulok ng silid ng mga magulang niya ang maingay nitong pag-iyak. Nakakabingi, nakakainis at nakakarindi, pero hindi siya umalis. Hindi niya iniwan ng ina kahit pa hindi niya ito nilapitan upang patahanin. I'm tired. She sighed. Sino bang hindi? Nakita ko siya. Kasamang haliparot na babaeng yon. Gusto ko silang lapitan at sabunutan ang babae niya. Pero kasi, kapag nag-iskandalo ako, ang pangalan natin ang madadamay. And I don't want that to happen. Ayokong masermonan ng lolo mo. I don't want to hear him say, I told you so, anak. I love you more than I love your father. And as much as I want to divorce him, I can't because I am thinking about you. Paano ka kapag naghiwalay kami? Then don't. Anya. Pero ayokong makita ka na ganito. Nagmumukmo kapag hindi ka niya tinatabihan sa gabi. You don't need him anyway. Your menopause for goodness sake. Lalong lumakas ang iyak ng kanyang ina. Humiga ito sa mahabang sopa habang binalukdot ang katawan nito na parang bata. She rolled her eyes. Mom, stop this nonsense, will you? Ganito ba kapag kinasal ng pilit? Tapos gusto niyo akong ipakasal sa hindi ko naman mahal? I can see that now, sweetie. Bumangon ito saka humarap sa kanya. Kita na niyang pamumugto ng mga mata nito. Kaya kapag nag-asawa ka, siguraduhin mong mahal ka niya, ha? Siguraduhin mong hindi mawawala ang pagmamahal niya sa'yo. Napangiwi siya habang pinagmamasdan ng ina. I don't think I will get married. Nakikita ko ng kapalaran ko sa'yo. Hindi nagsalita ang ina. Pagkus ay bumalik ito sa pag-iyak at siya naman ay lumabas na ng silid nito. Sinara niya ang pinto upang hindi niya marinig ang maingay nitong pag-iyak. Bago siya bumaba ay dinukot niya ang cellphone sa bulsa, saka hinanap ang taong gustong tawagan. Hello? Nasaan ka? Sa Puerto Rico. Bakit? Can you track my father? Natawang nasa kabilang linya. Bakit? Oh, let me guess. Yes, gusto kong malaman kung nasa ang bansa siya nagpunta, kasama ang babae niya. And why would I do that? Marami akong trabaho, bukod sa inuutos sa akin ng lolo mo. I have a lot of things to do, and I don't think I can do yours. Bernard. Oh, fine. Jeez, woman. Stop shouting. Ipapaasasin ko bang babae? No. Lumiwanag ang kanyang paningin at humigpit ang hawak niya sa telepono. Let them have their happy times together. Just find where they are, and I'll do the rest. And what exactly is inside your wicked mind? Napangisi siya. That's for me to know and for you to find out. Pagkasabi nun ay pinatay niya ang tawag saka naglakad pababa at palabas ng bahay ng kanyang ina. Tatalikod na sana si Rio nang bumukas ang matayog na sarahan ng rancho at iniluwanan ng gwardya at nakangiting tumingin sa kanya. Oh, bakit hindi ka pumasok? Hinihintay kong magbukas. Sagot niya. Isang buwan kang nawala ah. Kamusta ang bakasyon? Maayos naman. Tipid niyang sagot. Nandyan ba si senyorita? Tanong niya. Isang buwan nang nakararaan simula nang huli niyang makita ang dalaga. Hindi na alis sa kanyang isip ang huli nilang pagkikita at ilang linggo rin siya nitong hindi pinatulog. Pakiramdam niya ay kasalanan niyang pag-alis nito at kailangan niyang magpaliwanag. Kaya bumalik siya. Kailangan niyang magpaliwanag at kailangan niyang makita ang dalaga. Akala niya ay mas magiging maayos kung hindi niya ito makita. Pero lalo lang nagulong puso't isip niya. Lalo lang niya itong hinanap. Matagal na siyang wala rito. Palagi na siyang umaalis simula nang bumalik siya rito isang buwan nang nakararaan. Sagot nito habang binubuksan ng matayog na saraduhan. Minsan nga ay may kasamang lalaki eh. Bulong nito sa kanya. Kumuyom ang kanyang mga kamao at gumalaw ang kanyang panga sa inis. Saan siya nagpupunta? Sa tono ng pagkakatanong niya animoy bawal na ang dalaga na makipagkita sa kahit na kanino. At sinong lalaki? Hindi ko alam. Gwardiya lang ako rito. Wala akong karapatang magtanong sa personal na buhay ni senyorita.
Mahirap mawalan ng trabaho lalo na nagtanggalan ng mga trabahador dito. Bakit? Kasi nga noong nawala si senyorita ng 2 araw ay nagbuhay prinsipe yung mga trabahador niyang iba. Kaya ayun, pinalayas niya. Ganun ba? Oo, papasok ka ba o hindi? Papasok. Mabilis siyang naglakad papasok ng rancho, saka bumuntong hininga habang nakatanaw sa daanan. Mukhang milya-milya na naman ang lalakarin niya bago makarating sa rancho. Maglalakad na sana siya nang makarinig ng busina sa kanyang likuran, kaya naman mabilis siyang lumingon. Pinakatitigan niya ang sasakyan na ngayon lang niya nakita. Hindi niya na ito idinetalye dahil lumabas mula sa pintuan si Vanessa na malamig ang tingin sa kanya.